po kami pinaparusahan. Simula nung iniwan kami ng tatay niya, puro na lang kamalasan yung nangyari sa amin ng anak ko. Ma'am Lydia, ano po bang nangyari? Bakit po biglaan? May sumanib na naman po kay Dina kahapon. Inaapoy po siya ng lagnat. Tapos kung ano-anong masamang salita po yung mga sinasabi niya. Kaya tumawag po ako ng pare para magsagawa ng eksorsismo. Ma'am Lydia, kung alam niyo po na nilalagnat pala si Dina, bakit hindi niyo po dinala sa ospital para matingnan po ng doktor? Attorney, wala naman po magagawa yung mga doktor eh. Masamang espiritu po yung sumanib sa anak ko. Ang kailangan po niya isang pari po na magpapalaya sa sumasabi sa kanya. Akala ko po isang magaling na pari po na magpapalaya sa sumasabi sa anak ko. At akala ko kayang gampanan ni Father Anjo po yun. Pero nagkamali po ako. Kasi pagkawang pari po pala yun nakuha ko. Ma'am Lydia, alam ko po kung gaano kasakit yung nararamdaman niyo. At naiintindihan ko rin po na gusto niyong may managot sa nangyari kay Dina. Pero bago po natin sampahan ng kaso si Father Anjo, may mga ilang katanungan lamang po ko sa inyo. Ano po yun, attorney? Based po sa research ko, may strict procedures po na kailangan sundin ng mga pari bago magsagawa ng exorcism. Hindi po basta-basta sinasagawa yung ritual na yun, lalo na kung hindi po masa sa initial assessment ang subject. Kaya gusto ko lang pong itanong kung nag-conduct po ba ng assessment si Father Anjo? Inalam niya po ba muna yung medical records ni Dina? Opo, attorney. Pinakita ko po kay Father Anjo yung reseta na binigay po sa amin ng doktor ni Dina nung nagpa-check up po kami sa Metro General Hospital. Tapos bigla na lang pong kinambulsyon si Dina, kaya sinimulan na po siyang dasalan. Nagsisisi po ako na lumapit ako kay Father Anjo. Kung noong umpisa pa lang sinabi po niya na hindi po siya biyasa sa eksorsismo at wala po siyang sapat na karanasan, hindi po ako nagtiwala sa kanya. Pero pinaniwala po niya ako na alam po niya yung ginagawa niya. At dahil po sa maling pagtitiwala yun po, ay po anak ko yung naging kapalit. Gusto ko po mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ni Dina. Attorney, wala na po ako ibang malalapitan. Tanungan niyo po ako. Kayo na lang po yung makakatulong para matahimik po yung kaluluwa ng anak ko. Di mo na yung pinatay ng pare ang anak ni Lydia? Ay, nagulat din nga po ko sa sinabi ni Ma'am Lydia. Naniniwala po siya na sinapian ng masamang espiritu yung anak niyang si Dina. Pero nung nag-conduct naman ng di umano'y exorcism rite si Father Anjo, di naman daw po nawala yung sapi ni Dina. Mas lalo pang lumala. Tapos namatay na yung bata. Sigurado ba siyang sinapian ng anak niya? Natatandaan mo, nung una siyang dumulog sa atin, sinabi niya na food poisoning ang bata sa school canteen? Pero nakwento din po niya na merong kinakatakutan na puno sa eskwelahan nila Dina. Ang bali-balita daw po kasi, pinapamahayan yun ng masamang espiritu. Doon daw po pinag-PE ng teacher si Dina at mga kaklase niya dahil pinipinturahan pa yung school gym. Yes, I remember that. Na pagkatapos yata ng klase, kumain ng mga bata sa school canteen. At nung kinagabihan, sumakit lahat ng tiyan ng mga bata, including Dina. Opo. Pero gumaling din naman daw po after a day or two yung mga kaklase. Pero si Dina po, nag-deteriorate, nag-seizure, nagsuka na, parang sinasapian. Kaya humingi na po ng tulong sa albularyo si Ma'am Lydia. Wala daw pong nangyari, kaya humingi na siya ng tulong sa simbahan. Alam mo, food poisoning, yan ang dahilan kung bakit namatay ang bata. At hindi dahil sinasapian siya. Not according to Ma'am Lydia. Kasi kung yun lang daw po yung dahilan, bakit gumaling yung mga kaklase ni Dina? Si Dina, hindi na. So, ang ibig sabihin ba niya na porke namatay ang anak niya habang ini-exercise ito, kakasuhan niya na ang pare? Baguhan lang daw po kasi sa pagkakandak ng exorcism rite si Father Anjo.
Handa raw po si Ma'am Lydia na manggain yung pumatay sa anak niya kahit papari siya. Hindi lang ang pari ang babanggain niya. Dapat malaman niya ang simbahan na ang babanggain niya rito. Imposible pong hindi sila madamay. Kaya nga po medyo apprehensive din ako. Well, alam mo, ako'y naniniwala na bilang alagad ng Diyos ay hindi ito pagtatakpan ng simbahan. Kung meron man itong negligence sa parte nila o kay Father Ancho. Sana nga po, matinding pag-aaral po at investigasyon yung kailangan natin gawin kapag nagkataon. Patnubayan nawa tayo ng Diyos. Attorney Melissa, meron ba tayong mga legal resources or records ng mga precedent cases ng negligence claim? Kailangan ko lang kasi dun sa kasong hawak ko ngayon. Sige, I'll ask our legal clerks, okay? Attorney, Kurt, pwede ka bang mag-ask ng recess dyan sa kasong inaaral mo? Tara, let's muna tayo. sandali lang Kurt tatapusin ko lang yung affidavit ni Ma'am Lydia para maipasa ko na agad mamaya. Siya nga pala. Nakapagpagawa ka naman ng isusuot mo para sa wedding nila Ira. Kailangan ko na pala magpagawa ng tuxedo. Malapit na yung kasal nila eh. Malapit na? Paano mo nalaman? Nag-send out na sila ng save the date. Imposible hindi ka nasabihan. Masama pa rin siguro talaga yung loob ng kapatid ko sa akin. Ayaw niya siguro talaga na pumunta ako sa kasal nila. Baka iniisip niya makakasira lang ako dun sa importanteng araw nila. Kung hindi ka invited, hindi na lang ako attend. Uy, ano ka ba? Huwag mo na ako intindihin. Umattend ka pa din. Basta, masaya na ako na makuha ni Ira yung pinapangarap niyang wedding. Masaya na ako na masaya siya. Sana lang talaga maging masaya na siya. Sana tama na pinili niya si Renan. Iinit na sa'yo si boss. Kaya andito kami para turuan ka ng leksyon. May nag-aaway sa parking lot. Challenging yung kasong hawak ko ngayon. Kakaiba po siya dun sa mga nahawakan ko na dati. Malaking hamon po to hindi lang sa pagiging abogado ko, hindi para na din sa pagiging katoliko ko. In-advise ko siya na dalhin sa ospital ang bata, pero tumanggi ho si Aling Lydia at nakiusap sa akin na tulungan siya. Ano pinapalabas niyo? Na ako may kasalanan? Na ako yung dahilan? Kaya namatay yung anak ko? Bakit di mo kasi kami